Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, mayroon tayong natutunan sa ating pag-ayuno na mahalaga sa ating pamumuhay para sa ating komunidad ay ang tinatawag na pagkakaroon ng sistema at pagkakaroon ng katarungan. Kasi sa pag-ayuno natin ay mapansin natin na mayroong mga sistema. Pag-umpisa, katapusan, sa panahon ng pagsasagawa, may mga sistema. Panahon ni Omar bin al-Khattab, kalugdan siya ng Allah. Tingnan ninyo ang sistema at saka tinatawag na adl, katarungan. Isang araw na hindi nagkasundo si Ali bin Abi Talib at saka isang lalaki na Hudyo, Yahudi. Pumunta ang Hudyo kay Omar bin al-Khattab para magreklamo. Si Omar bin al-Khattab, isinasagawa niya ang pantay-pantay. Isinasagawa niya ang katarungan. Kaya makikita din natin si Ali kung ano naman ang kay Ali karramallahu wajhahu. Nung nandyan na sa kanyang harapan ang Hudyo na nagrireklamo labang kay Ali bin Abi Talib, tinawag ni Omar si Ali. Kif bijiwari khasmika ya Abal Hasan. Sabi ni Omar bin al-Khattab. Tumayo ka, sabi niya, dito sa tabi ng iyong kaaway, o Abul Hasan, ama o tatay ni Hasan. Kasi anak ni Ali si Al-Hasan, apo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itinawag niya kay Ali ay Abul Hasan, ama ni Hasan. Nung matapos tawagin ni Omar bin Khattab ay pumunta si Ali, pero makita mo sa kanyang mukha ang galit, ghadab. Makita mo ang galit. Mapansin mo talaga. Hinatulan na ni Omar bin Khattab ng katarungan ang dalawang hindi magkasundo na si Ali bin Abi Talib at saka isang Hudyo na nagrireklamo labang kay Ali bin Abi Talib. Dahil dito mga kapatid na nananampalataya sa Allah, nang matapos na ito, kinausap ni Omar bin al-Khattab. Tinanong niya, sabi niya, Ali, nagagalit ka ba? Nung tawagin kita na kif, bijiwari khasmik. Nung tawagin kita at sabihin ko sa iyo na tumayo ka sa tabi ng iyong kaaway. Ng isang lalaki na yan, na Hudyo. Sabi niya, la wallahi ya Amir al-Mu'minin. Hindi ako nagalit. Subalit sabi niya, dahil sa iyong pagtawag sa akin. Kasi hindi ako galit sa iyo. Pero dahil lamang sa pagtawag mo sa akin, sabi niya, min kaunika kanaytani bi Abil Hasan. Dahil sa pagtawag mo sa akin na tinawag mo ako ng tatay ni Hasan. Kasi ang mga Arabo, pag tinawag mo ng tatay ng kanyang anak na panganay o lalaki, ay talagang yun ang mas mainam na gustong-gusto nila na itawag sa kanila. Tingnan nyo si Abu Abdullah, Abu Muhammad, Abu Ibrahim, lahat. Pero pag tinawag mo sa pangalan nila, okay rin. Pero pag tinawag mo sa tatay ng kanilang anak, yun ang higit na mas mainam. Dahil sabi niya, sa pagtawag mo sa akin ng ama ni Hasan, Al-Hasan, khasitu min ta'zimika iyaya, amam al-Yahudi. Sabi ni Ali bin Abi Talib, nangangamba ako, nalulungkot ako, na mas mataas ang tingin mo sa akin kaysa sa Hudyo, sa harapan mismo ng Hudyo, kasi tinawag mo ako ng Abul Hasan. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Hindi pala siya nagalit nung patayuin siya kasi yun ang gusto niya, pantay. At ang hindi lang niya nagustuhan, dahil natatakot siya na baka masabi ng Hudyo na da'al adlu bainal muslimin, nawala na ang katarungan sa mga Muslim, sa mga nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Kapag ang magkaaway ay Muslim at saka hindi Muslim,
makikita natin, makikita natin ang hatol, makikita natin ang anumang gawain. Hindi na makaabot, ipapatay na yan. Papatay na kasi hindi rin Muslim. Hindi na isasagawa yung katarungan kasi hindi rin Muslim. Kaaway ni Ali bin Abi Talib, pinsan ng propeta, asawa ng anak ng propeta, tatay ng apo ng propeta, kaaway ni isang Hudyo lamang, nakalaban ng mga Muslim. Hudyo. Pero nakikita natin yung pantay-pantay na paghatol ni Omar bin al-Khattab, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katarungan. Yan ang inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Katotohanan na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay naguutos ng adl, katarungan. Pagkakaroon ng katarungan, pantay-pantay, wal ihsan, at naguutos ng, ibig sabihin ay kabutihan. Kabutihan, yung pagsasagawa ng mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga obligasyon, no? O kaya ay kagandahang loob, kabutihang ugali. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba. At saka naguutos na magbigay ng tulong sa mga kamag-anak. Huwag pabayaan ng mga kamag-anak. Minsan may mga tao na mas binibigyan niya yung mga malayo na. Samantala ito mismo sa loob ng kanyang pamamahay, mismo kanyang pamilya pinababayaan. Mismo kanyang mga kamag-anak na malapit na kamag-anak ay pinababayaan, no? Na doon tumutulong sa malayong lugar kasi mayroong pumapasok na politika. Samantalang inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ita'i dhil qurba, tulungan ang mga kamag-anak, malapit na kamag-anak. Dakwahan sila, tulungan sa pinansyal. Pag okay na, mag-step ka na. Pero nakakalungkot na doon, nalalaktaw kasi politics. Ito ang pinaka-problema natin sa ngayon, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِّ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. At ipinagbawal niya anil fahsya, ang mga karumaldumal. Ano yung mga karumaldumal na tinutukoy sa talatang ito? Tulad ng pangangalunya o kaya ipagpatay ng tao. Wal munkar, at lahat ng mga ipinagbabawal na labag sa batas ng Sharia, batas ng Islam. Wal baghi, at ang pagmamaliit o ibig sabihin ay pandaraya sa kapwa. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Iniutos ito sa inyo ng Allah, pinaaalala ito sa inyo ng Allah, la'allakum tadhakkarun, upang kayo ay makaala-ala sa Kanya. May sagawan nyo na ang kautusan ng Allah. May sakatuparan nyo na ang kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala at maiwasan ang anumang ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, tinuruan tayo sa Islam ng ibig sabihin mapayapa o kapayapaan. Kasi ang Islam ay galing sa salitang ugat na salam, ay ibig sabihin ay kapayapaan. Kaya si Abi Musa al-Ash'ari, sinabi niya, Qultu ya Rasulullah, ayyul muslimina afdal. Sinabi ko, sabi ni Musa al-Ash'ari, sabi niya na usugo ng Allah, alin sa mga Muslim ang higit na mainam? Kala, sinabi ng propeta, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sinabi ng propeta, ang sinumang magsabi ng salam, kapayapaan, min lisanihi wa yadihi, sa pamagitan ng kanyang dila o kaya sa pamagitan ng kanyang kamay. Magsasabi ka ng assalamu alaikum. Sa iyong dila, o kung malayo naman, ay yung kamay mo itataas mo, nangangahulugan na ikaw ay nagbigay ng salam sa kanya, kapayapaan. Pero paano ba naman? Magsasabi ka nga ng assalamu alaikum, pero ang kamay mo naman, ang ginagawa niya, pinapatay mo. Pinapatay mo ang pinagsasabihan mo ng assalamu alaikum. Dila at kamay. Paano mapanatag ang iyong kapwa, ang iyong kapatid? Si Omar bin al-Khattab, sabi niya, may tatlong bagay. Tatlong bagay, sabi ni Omar bin al-Khattab,
na may papasok, maitatak mo sa puso, sa dibdib ng iyong kapwa ang kapanatagan para sa iyo. Panatag siya para sa iyo. No? Ano yung tatlong bagay na yan? Antabda'ahu bis salam. Unang-una ay antabda'ahu bis salam. Ay ikaw ang unang magbati o maghatid ng kapayapaan. Ikaw ang unang magbati o maghatid, magsabi ng kapayapaan. Pangalawa ay watwassi' lahu fil majlis. Ibig sabihin nito ay medyo bigyan mo ng space sa mga pulong, sa upuan, kasi yan ay mapapansin natin kapag mayroong dumating, kahit na pwede pang makasingit, ay titingin-tingin ka lang kasi malaking tao ka, hindi mo man lang sabi, dito ka maupo. O, pag yung tao na, maganda yung kanyang pauupuin niya, bibigyan niya ng space, yung tao na yun na mapanatag, na itatak mo sa kanyang puso, yung kapanatagan para sa iyo. Pangatlo, watadauhu biahabbil asma'i ilayhi. Tawagin mo siya sa higit na mainam na pangalan. Kung yung mainam ay lagyan mo ng Abu, ama ni Abdullah, ama ni Abdurrahman, okay. O kaya ay yung pangalan niya mismo, kasi hindi naman niya madalas ginagamit, yung pangalan niya Abdullah, ay tawagin mo ng Abdullah. Bakit mo papapalitan ng Budu? Ahmad, Shikmad, lahat na pinapalitan mo. Na makikita mo dito ang tao na mayroong medyo pagmamaliit sa kanyang kapwa kasi mismo pangalan lang ng kanyang kapwa, hindi man lang niya maibigay. Hindi man lang niya maibigay ang pangalan na maganda. Abdullah, alipin ng Allah. Saan mo kinuha na Budu? O si Dula, o si kung ano-anong mga kinuha mo na. Ha? Antadauhu biahabbil asma'i ilayhi. Tawagin mo siya kasi yun ang pangalan niya. Yun ang gusto niyang marinig. Bakit ang itatawag mo sa kanya ay mga ibang mga pangalan? Nire-revise mo yung pangalan. Saan mo kinuha? Mayroong kunti na pagmamaliit mo. Pero pag ginawa mo itong tatlo, yan ang ibinigay ni Umar bin Al-Khattab. Unang-una, ikaw ang unang magbati, maghatid ng salam, kapayapaan. Naging panatag ang puso ng iyong kapwa para sa iyo. Pangalawa, kapag ka sa pulong, sa pag-upo, o kahit saan, ay bibigyan mo siya ng space. Mapanatag siya kasi ikaw, binigyan mo, niluwagan mo. Kung hindi ka na kumilos, kung tumitingin ka lang. Pangatlo, ay tatawagin mo siya sa anumang kanyang pangalan. Na maganda, yung pinaka gusto niya na pangalan. Biahabbil asma'i ilayhi. Yung pinaka gusto niya na pangalan, yun ang itawag sa kanya. Aqulu qawli hadha, wastaghfirullah li wa lakum.